Nakatakda ang palabas noong 2015 kung saan dalawang siyentipiko, sina Dr. Jonas Lear at Dr. Tim Fanning ang nanguna sa isang ekspedisyon sa liblib na Bolivian highlands. Nandito sila para humanap ng 250 taong gulang na lalaki na pinaniniwalaan nilang makakatulong sa isang pambihirang imbensyon sa medisina. Ang paglalakbay na ito ay nasponsor ng Department of Defense at ng Center for Disease Control. Kasama rin sa biyahe ang isang kinatawan ng Department of Defense na si Clark Richards, isang lokal na gabay, at isang security team. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad sa gubat, nakarating sila sa isang kuweba sa ilalim ng bangin. Mabilis nilang pinasok ito at nakitang nakakulong ang 250 anyos na lalaki sa loob ng isang hawla. Isang batang lalaking may balde ng dugo ang tila nagbubukas ng pinto. Hindi maintindihan ng American team kung ano ang nangyayari at humakbang si Tim para tanungin ang bata. Ngunit sinabihan sila ng huli na umalis, sumisigaw ng salitang Horroroca na nangangahulugang vampira sa Espanyol. Sa isang kisap mata, ang impyerno ay nagsimulang kumawala habang ang vampira ay umaatake kay Tim at dumiretso sa kanyang leeg. Nakahanap si Clark ng isang mahabang kahoy na istaka sa malapit at pinamamahala ang itusok ito sa dibdib ng vampira. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Tim ay nasa kritikal dahil dumudugo ng husto ang kanyang leeg. Lumipat ang eksena sa ibang pagkakataon at makikita namin si Jonas na nagdadasal sa waiting room ng clinic. Nawalan na siya ng pag-asa nang biglang may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Lumabas si Tim sa waiting room at mukhang malusog. Ipinahayag pa niya na kamangha-mangha ang kanyang pakiramdam at nahanap na nila ang hinahanap nila, isang mahusay na lunas para sa lahat ng sakit. Tuwang-tuwa si Jonas sa pagbabalik ng kaibigan ngunit napansin niyang dumudugo ang bibig ni Tim at tila nalalagas din ang mga ngipin nito. Sa pamamagitan ng pagsasalaysay, malalaman natin na ang pangyayaring ito ay nagbunga ng Project Noah. Ito ay isang lihim, pinondohan ng pamahalaan na programa kung saan nag-eeksperimento ang mga siyentipiko sa serum ng dugo ni Tim. Naglalaman ito ng isang virus na posibleng makapagpagaling ng lahat ng sakit, ngunit maaari ring lipulin ang sangkatauhan. Ginagamit ng mga siyentipiko ang mga bilanggo sa death row bilang mga guinea pig upang subukan ng iba't ibang yugto ng kanilang mga eksperimento. Pagkalipas ng 3 taon noong 2018, 2 federal na ahente, sina Brad at Doyle, ay ipinadala sa Huntsville State Prison sa isang espesyal na misyon. Nandito sila para kumbinsihin ng isang death row inmate, si Anthony Carter, na sumali sa mga pagsubok sa pananaliksik sa Project Noah. Si Anthony ay naaresto dahil sa pagpatay sa kanyang kasintahan ngunit nangako ang mga ahente na buburahin ang kanyang sentensya. Sa simula ay may mga reserbasyon si Anthony, ngunit dahil nakatakda na siyang patayin, tinanggap niya ang alok. Sa base ng Project Noah sa Colorado, tumawag ang punong siyentipiko na si Dr. Major Nicole Sykes para sa isang pulong. Ang isang outbreak ng Chinese avian flu ay nagbago at naging isang epidemya. May pangamba na maaari itong maging isang pandaigdigang pandemya na may mga pag-asa na maabot nito ang US sa loob ng 3 buwan. Nararamdaman na ngayon ng CDC na ang kanilang pananaliksik ay ang pinakamahusay na pag-asa para sa isang bakuna. Gayunpaman, itinuro ni Jonas na wala pa silang nagagawa o ang pagkakaroon ng isang bakuna na nakahanda. Ang isa pang siyentipiko ay tumalon at nagsabi na siya ay may ideya, ngunit ito ay bahagyang hindi karaniwan. Pagkatapos ay dinala niya sila pababa sa basement kung saan nananatili ang mga pasyente. Kasunod nito, ipinahayag niya ang mga pagsubok sa ngayon at malalaman natin na si Tim ay ang patient 0. Siya ay 52 taong gulang sa oras ng pagkakalantad at sumailalim sa isang maikling panahon ng mabilis na paggaling. Sinundan ito ng pagbaba sa isang halos katatanak na estado, sumisipsip ng dugo na parang vampira, gayunpaman ay immune sa mga sakit. Pagkatapos ni Tim, sinimulan ng Project Noah ang pag-import ng mga nahatulang death row para mag-eksperimento. Ibinigay nila sa mga test subject na ito ang kanyang blood serum at gumawa ng mga pagbabago ng naaayon. Ang bawat pasyente ay mananatiling malusog ng mas matagal ngunit kalaunan ay magiging isang vampira. Ang pinakahuling pasyente ay si Shona Babcock na siyang pinakamahusay na resulta na mayroon sila. Ito ay 28 araw bago siya nagsimulang tumanggi at napanatili niya ang kanyang hitsura bilang tao. Mula sa lahat ng ito, nalaman ni Daniel na hindi lamang ang mga pagsasaayos sa serum ng dugo ang gumagawa ng pagkakaiba. Ito ang edad ng paksa dahil ang serum ay umaatake sa mga neuron at ang mga nakababatang tao ay may higit pa nito. Si Anthony Carter, ang kanilang pinakahuling pasyente, ay 25 at darating sa compound bukas. Ngunit ang kailangan nila ay isang bata na magre-react sa formula na may kaunting epekto.
Lumipat ang eksena at ipinakilala sa atin si Amy Belafonte na ang ina ay namatay dahil sa overdose ng droga ilang araw na ang nakakaraan. Wala siyang malapit o kahit na malayong pamilya na ginagawa siyang perpektong paksa ng pagsusulit. Bumalik sa Colorado, inihahatid ng mga ahenteng sina Brad at Doyle ang pinakabagong paksa ng pagsusulit, si Anthony sa compound ng Project Noah. Pagkatapos ay sinalubong sila ni Clark na mahigpit na niyakap si Brad. Nabatid na sila ay mga dating magkaibigan na magkasamang nagsilbi sa Special Ops. Ibinigay ni Clark kay Brad ang kanilang susunod na assignment, ang folder na may impormasyon ni Amy Belafonte. Makalipas ang ilang oras, dumating ang dalawang ahente sa foster home ni Amy at nakipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag ni Brad na iniisip ng gobyerno na namatay ang kanyang ina dahil nalantad siya sa isang lason. Nandito sila para dalhin si Amy sa isang espesyalista sa Colorado para makita kung nalantad din siya. Gayunpaman, alam ni Amy na may nangyayaring mali dito at nagpas siyang tumakas. Iniimpake niya ang kanyang mga gamit sa isang backpack, tumalon mula sa isang bintana at pagkatapos ay tumakas. Napansin ito ng mga ahente at sinimulan siyang habulin sa block. Hindi nagtagal ay nagawang sunduin siya ni Doyle at sinubukang i-escort siya. Ngunit nang lumaban si Amy, wala siyang pagpipilian kundi sampalin siya. Kapag ligtas na siyang dinala sa kanilang sasakyan, nagmamaneho si Brad hanggang sa makalabas sila sa lugar na iyon. Ngunit bigla niyang inihinto ang sasakyan makalipas ang ilang sandali. Hinawakan ni Brad ang leeg ni Doyle at itinulak ang mukha sa dashboard. Binalaan niya ito na huwag nang sasaktan muli si Amy o hindi siya magdadalawang isip na bumunot ng baril. Bumalik sa Project Noah, isang sweeper na nagngangalang Lawrence ay may maliit na pakikipag-usap kay Jonas. Inihayag niya na siya at ang marami pang empleyado ay nagkaroon ng ilang makatotohanang bangungot tungkol kay Tim. Gayunpaman, hindi sineseryoso ni Jonas ang mga pahayag na ito at itinuring ito bilang cabin fever. Nang gabing iyon, binisita ni Clark ang kanyang kasintahan, si Nicole, sa kanyang kwarto. Saglit na nagchat ang dalawa at nauwi sa pagiging intimate sa isa't isa. Gayunpaman, sa gitna ng paggawa ng pag-ibig, si Clark ay nagsimulang magkaroon ng isang napakamakatotohanang guni-guni tungkol kay Shauna Babcock. Inakusahan niya ito ng pagsisinungaling sa kanya bago inihayag ang kanyang kahindik-hindak na mukha ng vampira at matatalas na pangil. Ito ay kapag si Clark ay bumalik sa realidad at napagtanto na siya ay nananaginip lamang. Samantala, pabalik na sa pasilidad ang dalawang ahente mula sa Project Noah kasama si Amy. Huminto sila sa daan para sa tanghalian nang mapansin ng bata na may malapit na karnabal. Mukhang sabik na sabik siyang pumunta doon kaya inalok siya ni Brad na dalhin siya doon. Kasunod nito, sobrang saya ng dalawa at tila unti-unti na silang bumubuo ng bond. Mukhang maayos na ang lahat nang biglang tumawag si Brad mula sa dati niyang asawang si Layla. Malalaman natin na naghiwalay ang dalawa matapos ang kanilang unang anak na namatay sa isang malagim na aksidente. Hindi pa naaalis ni Brad ang kalungkutan na nagpapaliwanag kung bakit labis siyang nagmamalasakit kay Amy. Matapos ang tawag sa telepono kasama ang kanyang asawa, muling nag-isip si Brad tungkol sa kanyang namatay na anak na babae. Alam niyang may nangyayaring hindi maganda at mapanganib sa Project Noah. Kaya naman, nagpasya siyang huwag dalhin doon si Amy para iligtas ang buhay nito. Pagkatapos ay sinundan ni Brad si Doyle sa banyo at naglunsad ng isang palihim na pag-atake na iniwang pansamantalang nawala ng malay ang kanyang kapareha. Kasunod nito, hinawakan niya si Amy at sinabi sa kanya na nagkaroon ng pagbabago sa mga plano. Nagnakaw sila ng kotse sa malapit na parking lot at nagtungo sa ibang direksyon. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, dinala ni Brad si Amy sa isang lawa para makapagpaalam siya ng maayos sa kanyang ina. Ang bata, na ibinuhos ang kanyang kalungkutan sa nakalipas na ilang araw, sa wakas ay inilabas ang lahat ng sakit. Niyakap pa niya ang ahente at umiiyak sa mga bisig nito. Nang makarating sa Colorado ang balita ng pagtakas ni Brad, agad na ipinadala si Clark upang hanapin siya. Samantala, nagsisimula na ring magkaroon ng matingkad na guni-guni si Anthony tungkol kay Tim. Sinasabi ng huli na mas lalala ang mga bagay ngunit naroroon siya upang tumulong. Maya-maya, huminto si Brad sa isang gasolinahan kung saan nakikita niya ang kanyang mukha sa buong balita. Isa na pala siyang wanted na lalaki ngayon sa hinalang pagdukot sa isang 10 anyos na bata. Mabilis siyang pumunta sa kalapit na payphone at nakipag-ugnayan sa kanyang dating asawa para sabihin dito ang totoo. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na naroon na si Clark, nagtatanong kung may narinig siya mula kay Brad. Buti na lang at nagpanggap si Layla na nakatanggap ng tawag mula sa isang pasyente at sinasabing may mga bisita siya.
Naiintindihan ni Brad ang clue at ipinagtapat na mahal pa rin siya nito bago ibinaba ang tawag. Pagbalik niya sa kotse, napansin ni Brad ang isang sheriff na papalapit at nagpas siyang isuko ang sarili. Alam niyang mas ligtas para kay Amy kung malalaman sa publiko ang kanyang kwento. Kaya sumuko si Brad at siya kasama si Amy ay dinala sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali habang naririnig ni Brad ang mga pulis na tinatawagan ang kagawaran ng depensa. Walang paraan na payagan ng mga autoridad si Amy na mapunta sa mata ng publiko. Dahil dito, nakaisip si Brad ng isang mabilis na plano upang makatakas sa istasyon ng pulisya. Napansin niya na kasalukuyang abala ang sheriff sa ibang bagay. Kaya tinutusan ni Brad si Amy na pumuslit sa likod ng counter at kunin ang mga susi ng posas. Pinipilit niya ang kanyang makakaya at sa loob ng ilang segundo, nagawang palayain ni Brad ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, dumating si Clark at ang kanyang mga tauhan sa istasyon ng pulisya. Haharapin na sana nila si Brad ngunit nakaagaw na ito ng baril sa sheriff. Marahas na putok ng baril ang naganap na ikinamatay ng 3 pulis kabilang ang kawawang sheriff. Si Brad, na dating nagsilbi sa Special Ops, ay nagpapatunay na isang magaling sa pakikipaglaban. Pinapatumba niya ang ilang lalaki bago humarap sa isa pa. Di nagtagal, papalabas na sina Brad at Amy para lamang harapin ni Clark. Ngunit nag-aalangan ng huli na barilin ng kanyang malapit na kaibigan dahil malapit sila sa isa't isa. Sinamantala ni Brad ang pagkakataon at nagpaputok sa isang kalapit na fire extinguisher na pinilit na umatras si Clark. Pagkatapos ay hinawakan niya si Amy, nagmamadaling lumabas at nagnakaw ng sasakyan ng pulis para makatakas. Sa kasamaang palad, may masamang kapalit ang kanilang pagtakas dahil napansin ni Amy na may tama ng baril si Brad. Tila tinitiis niya ito sa ngayon ngunit dumudugo din ang husto mula sa tiyan. Pagkatapos maiwasan ang mga humahabol sa kanila, iniwan ni Brad ang sasakyan ng pulis at nagnakaw ng isang luma at sira-sirang sasakyan ng pamilya. Plano niyang magtungo sa Arizona ngunit napilitang huminto pagkatapos ng ilang minuto. Si Brad ay nagdurusa sa pagkawala ng dugo at hindi nagtagal ay nahimatay siya sa upuan ng driver. Sa ibang lugar, inutusan ni Clark ang isa sa kanyang mga ahente na ihak ang telepono ni Layla. Ito ay nagpapatunay na mahalaga dahil hindi nagtagal ay gumamit si Amy ng isang ninakaw na telepono upang tawagan siya. Pagkatapos ay ginabayan ni Layla ang batang babae kung paano tingnan ang mga vitals ni Brad. Kapag nakumpirma nilang tumigil na ang pagdurugo, kinurot ni Amy ang dibdib ni Brad para gisingin siya at ibigay sa kanya ang telepono. Ngunit mabilis itong itinapon ng ating bayani dahil alam niyang masusubaybayan ng mga ahente ang tawag. Bumalik sa Colorado, binigyan ni Jonas si Anthony ng iniksyon gamit ang blood serum at nagpasok ng chip sa kanyang leeg. Samantala, nakarating sina Amy at Brad sa isang lumang bahay sa dulo ng isang kagubatan. Nagmumukhang normal ang buong lugar hanggang sa hindi sinasadyang nahila ni Brad ang isang tripwire na nagpa-alarm. Isang babaeng nagngangalang Lacey ang lumabas na may dalang assault rifle sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ibinaba niya ito nang makita niya ang dati niyang kaibigan. Napag-alaman na si Lacey ang drill instructor ni Brad sa Navy at binalaan siya laban sa pagkuha ng trabahong ito sa Project Noah. Gayunpaman, tinatanggap niya ang kanyang kahilingan na bigyan sila ng kanlungan ng ilang araw. Wala silang kamalay-malay na natunton na ni Clark ang lokasyon na ito. Kinaumagahan, ilang armadong ahente ang nakarating sa property. Nag-aalmusal sina Brad at Lacey nang makarinig sila ng mga alarma sa buong bahay. Agad nilang kinuha ang kanilang mga armas at pinaputukan ang mga pumapasok na ahente. Ngunit nasaktan si Lacey sa proseso na napilitang sumuko si Brad. Umaasa siya na ito ay magbibigay kay Amy ng sapat na oras upang makalayo sa backdoor. Gayunpaman, nagbanta si Clark na papatayin si Brad kaya nagpa siya ang batang babae na sumuko rin. Ang dalawa ay pagkatapos ay ikinarga sa mga nakabaluti na sasakyan at dinala. Sa kanilang pagpunta sa Colorado, naalala ni Clark ang oras noong una niyang nakilala si Shona. Natagpuan niya ang ilan sa kanyang mga tauhan na sinusubukang samantalahin siya. Binugbog sila ni Clark at pinaalis bago pinatahimik si Shona. Nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa kanilang mga nakaraan at hindi nagtagal ay naging magkaibigan. Ipinangako rin ni Clark sa kanya na hindi siya masasaktan sa mga pagsubok. Sa sandaling makarating sila sa pasilidad, agad na naghiwalay sina Amy at Brad. Pagkatapos ay binisita ni Nicole ang babae at ipinaliwanag na maaari siyang maging huling pag-asa para sa milyon-milyong tao. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Amy ngunit mayroon din siyang kondisyon, kailangang makasama siya ni Brad sa lahat ng oras.
Ilang sandali pa, dinala ni Clark si Brad at binigyan siya ng kaunting recap ng kung ano ang nangyayari sa lab. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nicole ang seryosong isyu ng avian flu at kung paano ito maaaring pumatay ng hanggang 3 milyong inosenteng tao. Nang marinig ito, sa huli ay pumayag si Brad na makipagtulungan hanggat si Amy ay binibigyan ng pagpipilian na tanggapin o tanggihan ang mga medikal na pamamaraan. Pagkatapos ay sumama siya sa kanyang silid ngunit natuklasan na ang mga doktor ay naglagay na ng isang tracker chip sa kanyang leeg. Mamaya sa hapong iyon, binisita ni Nicole ang silid at tinusok ang swero kay Amy. Nagbibigay daan ito kay Tim na nakakulong sa isang espesyal na selda sa basement na maramdaman ng presensya ng babae. Kasunod nito, parehong umidlip sina Amy at Brad ngunit hindi nagtagal ay ginising siya ni Lawrence na nagwawalis. Sinusubukan niyang bigyan ng babala si Brad na ang isang taong nagngangalang Tim ay darating pagkatapos ng maliit na bata. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap ng dalawang gwardya na mabilis na naghiwalay sa kanila. Nang maglaon, nakilala ni Brad si Anthony na nakatira sa silid sa tabi mismo ni Amy. Inihayag ng binata na mayroon din siyang matingkad na bangungot tungkol sa isang lalaking nagngangalang Tim. Sa wakas ay napukaw nito ang interes ni Brad at nagpasya siyang imbestigahan kung sino ang Tim na ito. Isang gabi, nakalusot si Brad sa basement, isang malaking lugar na minarkahan bilang 4B. Natuklasan niya ang napakapangit na kalagayan ng lahat ng mga paksa ng pagsubok at masama ang pakiramdam dahil dinala niya sila dito mula sa kulungan. Nakatingin si Brad sa selda ni Tim nang biglang dumating si Jonas sa lugar. Ngunit mukhang hindi nag-aalala ang siyentipiko sa presensya ni Brad. Mukhang masaya si Jonas na nagkakaroon na siya ng pagkakataong makausap si Brad. Ipinaliwanag niya na ang napakalaking hitsura ay isang side effect ng serum, ngunit ginagawa nila ito upang iligtas ang mga tao. Pagkatapos ay bumalik si Brad sa kanyang silid, puno ng bagong impormasyon at nagpas siyang umidlip. Sa kanyang lubos na kinatatakutan, siya rin ay may napakatingkad na bangungot tungkol kay Tim na nagsasabi sa kanya na lumayo sa kanyang paraan. Ilang araw pagkatapos ng insidenteng ito, nagsimulang mangyari ang madilim at baluktot na mga bagay sa Project Noah. Natuklasan ni Jonas na ang utak ni Tim, na naging vegetative sa loob ng maraming taon, ay nagpapakita na ngayon ng hindi pangkaraniwang aktibidad ng electromagnetic. Sa kabilang banda, nang suriin ng mga nurse si Anthony, nakita nila ito sa gitna ng pagkasira na may napakataas na lagnat. Agad siyang dinala sa mga doktor na nagpasya na dapat siyang turukan ng bagong serum formula. Kasabay nito, tila nawala sa pag-iisip ang isa sa mga pinagkakatiwalaang sundalo ni Clark na si Paulsen. Umakyat siya sa bubong ng kalapit na gusali na may sniper rifle. Pagkatapos ay binaril ni Paulsen ang electrical substation na iniwan ng buong pasilidad na walang kuryente. Ngayon, kailangang lutasin ni Clark ang problema ng mabilis dahil kailangan ng mga doktor ang mga kulang machine para mailigtas si Anthony. Habang nauubos ang oras, tumayo si Brad at nag-alok na makipag-usap sa ahente. Nabatid na dati siyang nagtrabaho bilang hostage negotiator para sa Special Ops Team. Samantala, si Anthony ay napupunta sa isang uri ng pagkawala ng malay kung saan siya ay patuloy na nananaginip tungkol sa kanyang kasintahan. Malalaman natin na si Tim ang nasa likod ng mga guni-guni na ito at sadyang sinusubukan niyang manipulahin si Anthony. Nais niyang bumuo ng kanyang hukbo ng mga bampira sa pamamagitan ng paggigiit ng kontrol sa lahat ng mga test subject sa Project Noah. Kasalukuyan niyang ginagawa ang mutation ni Anthony na magpapabago sa kanya mula sa isang normal na tao tungo sa isang ganap na vampira na katulad niya. Pagbalik sa labas, naabot ni Brad ang bubong at nakipag-usap kay Paulsen. Inamin ng huli na nakapuslit na siya ng vial ng dugo ni Tim at itinago ito. Kung papatayin siya ng ibang mga ahente, hindi nila malalaman kung saan niya ito itinago. Sinabi sa kanya ni Brad na gusto rin niyang pabagsakin si Noah, binanggit ang mga panaginip at kung ano ang nakita niya sa 4B. Nang marinig ito, sa wakas ay nakumbinsi si Paulsen at malapit nang ihayag ang buong lawak ng kanyang nalalaman. Ngunit sa sandaling ito, dumating si Clark at binaril siya sa ulo. Di nagtagal pagkatapos, ang kuryente ay naibalik at ang mga doktor ay nagmamadali upang iligtas si Anthony. Ngunit huli na, matagumpay na napasok ni Tim ang kanyang subconscious mind. Hindi pala tinapos ni Anthony ang kanyang kasintahan. Tinapos niya ang kanyang sariling buhay at siya ay na-frame para dito dahil siya ay isang batang itim na lalaki. Gamit ang pagkabigo na ito, kinukumbinsi ni Tim si Anthony na sumuko at payagan ang mutation na pumalit sa kanyang katawan. Ang huli ay sumuko at hindi nagtagal ay nagising bilang isang vampira. Agad na inatake ni Anthony ang isang doktor at nagsimulang inumin ang kanyang dugo.
Isang desperado na si Jonas ang sinubukang tulungan siya ngunit hinila siya ni Nicole sa isa pang silid. Nagtatapos ang pelikula nang matuklasan niyang may tumalsik na dugo sa kanyang mukha. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.